Nagsalita siya sa Pranses. Akala niya ay hindi siya maiintindihan ng tindera. Akala niya ay pinapahiya niya ang isang simpleng babae na walang alam sa mundo. Ngunit ang taglay ng tindera sa kalooban niya ay isang bagay na hindi nabibili ng pera. Nang bumuka ang kanyang bibig at sumagot, salita sa salita, nang walang mali, huminto ang hangin sa buong tindahan. At ang sandaling iyon ay simula pa lamang. Dumating si Dian sa tindahan isang ordinaryong Lunes, may lumang backpack sa balikat at ngiti na hindi humihingi ng permiso kaninuman. Ang tindahan ay isa sa pinakasikat sa lungsod. Mga imported na damit, mamahaling pabango, ilaw na nagpapatingkad sa lahat, ginagawang ginto. Isang lugar kung saan pumapasok ang mga tao upang makita, bukod pa sa mamili, at kung saan mabilis na natututunan ng mga empleyado ang isang hindi nakasulat na tuntunin. Mas diskret ang iyong presensya, mas mabuti. Natutunan iyon ni Dian sa unang araw. Ngunit binigyang kahulugan niya ang tuntunin sa sarili niyang paraan. Habang abala ang ibang empleyado sa pagpapaganda, siya naman ay abala sa pag-unawa. Inunawa niya ang daloy ng tindahan, kung aling mga piyesa ang nananatili, kung aling mga kliyente ang bumabalik, kung aling mga bumalik na hindi nasisiyahan. Sa unang linggo, nang walang sinasabi kaninuman, inayos niya ang seksyon ng accessories sa paraang halos hindi mapapansin. Tanging ang mga lubos na nakakakilala sa espasyo ang makapansin ng pagkakaiba, ngunit tumaas ang benta ng seksyong iyon. Hindi maipaliwanag ng manager na si Claudia kung bakit at hindi rin siya nagtanong. Hindi taglay ni Dian ang kagandahang magpapahinto sa tindahan. Siya ay isang 42 taong gulang na babae, nakatali ang buhok, may ikling kuko, walang alahas sa katawan. Sa tabi ng ibang mga tindera na may makeup, pabango at sinanay na mangakit sa pamamagitan ng hitsura, tila siya ay hindi nabibilang. Napansin ito ng kanyang mga kasamahan at nilinaw ng ilan. Saan ka galing na tindahan bago rito? Tanong ni Rodel, ang pinakamatandang tindero sa grupo, sa break ng ikatlong araw. Sa labas? Simpleng sagot niya, pero sa labas. Ng bansa? Sabi niya habang kumukuha ng kape. Ngumiti si Rodel ng may hiya. Akala niya'y biro lang. Hindi na nag-abala si Dian na magpaliwanag. Ang hindi alam ng sinuman at hindi siya nagmamadaling sabihin ay ang lumang backpack na iyon ay nakalibot na sa mga paliparan sa 3 kontinente na ang mga kamay niyang walang palamuti ay nakapirma na ng mga ulat na binabasa ng mga executive sa Paris na ang maingat na neutral na accent na iyon ay nagtatago ng mga taon na nabuhay malayo roon. Nasa tindahan siya dahil sa isang dahilan, ngunit hindi pa oras upang ihayag ang dahilan. Isang hapon sa ikalawang linggo, habang nagtutupi ng tumpok ng mga imported na bandana, huminto siya, tumingin sa pangunahing bintana, na natili ng ilang segundo sa katahimikan, tila may kinakalkula. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit, itim na notebook mula sa kanyang bulsa at isinulat ang isang bagay. Ano iyon? Tanong ni Nida sa kanyang kasamahan sa tabi. Wala, sabi ni Dian. Isang obserbasyon lang. Tumingin si Nida sa bintana at walang nakitang mali. Nagkibit balikat siya at bumalik sa trabaho. Ang nakasulat ay, pangunahing bintana ay nakatuon sa maling traffic. Hindi nakikita ang premium na produkto sa mga pumapasok. Tinatayang pagkawala ng visibility. 40%. Walang nagbasa, walang nagtanong. Bumalik ang notebook sa bulsa, ganoon gumana si Dian. Nagmamasid bago magsalita, nag-iipon bago kumilos. Natutunan niya sa pinakamahirap na paraan na ang pagpapakita ng kakayahan ng maaga sa maling lugar at sa maling tao ay maaaring maging napakamahal. Kaya naghintay siya. At habang naghihintay, nag-aasikaso siya ng mga kliyente nang may pagkaalala na wala na sa karamihan ng mga tindero. Pinakinggan niya ang sinasabi nila. Pinakinggan niya ang hindi sinasabi nila. Napansin niya kung kailan pumapasok ang isang babae na naghahanap ng pagtanggap hindi damit. Napansin niya kung kailan bumibili ang isang ina para sa kanyang anak at nangangailangan ng kabaitan, hindi ng argumento sa pagbebenta. Ang mga kliyente na inasikaso niya ay bumabalik. Napansin ni Claudia, ang manager, ito, ngunit sa halip na purihin, sumimangot siya. Mayroong isang bagay sa bagong empleyado na hindi niya maipasok sa sistema. Hindi masamang empleyado, ngunit hindi rin siya angkop sa pamantayan ng tindahan. At ang mga manager na tulad ni Claudia, sa mga tindahan na tulad niyon, ay mas gusto ang pamantayan kaysa talento. Isang hapon ng Huwebes, bumukas ang pinto ng tindahan nang may tiyak na gaan ng isang taong sanay na nabubuksan ang mga pinto para sa kanila. Itinaas ni Dian ang kanyang mga mata
at may nagbago sa kanyang mukha sa loob lamang ng isang segundo, hindi napapansin ng sino mang hindi lubos na nagbibigay pansin. Ang babae ay pumasok ng may matatag na hakbang, ngunit ang tingin niya ay lumipad sa mga estante nang hindi humihinto sa anuman. Hindi iyon tingin ng isang naghahanap ng damit, iyon ay tingin ng isang naghahanap ng tao. Ang singsing ay umikot sa kanyang daliri, 2 beses, 3 beses, nang hindi niya napapansin. Ang security guard sa pasukan ay nakatanggap ng isang tingin na napakabilis at napakawalang laman na tila binura ang lalaki sa lugar, at ang dala niyang bag, na nagkakahalaga ng sapat para makabili ng isang lumang kotse, ay nakasara ng tabingi ang clasp. Isang maliit na detalye na nakaligtaan kapag ang isang tao ay umalis ng bahay na nasa ibang lugar ang isip. Hindi siya dumating para mamili. Alam ni Diane kung sino ang babaeng iyon, at alam niya, nang may kalinawan ng isang taong nakakita na ng ganitong uri ng sitwasyon noon, na ang hapon ay magiging mas komplikado, si Vera Santiago ay hindi pumapasok sa anumang lugar. Siya ay dumarating. Mayroong banayad na pagkakaiba at ang mga nakatrabaho na ang mga tao sa ganoong antas ay marunong kumilala. Hindi lang ang damit na mas mahal pa sa buwan ng sahod ng sino mang empleyado doon. Hindi ang pabango na dumarating bago siya, kundi ang tindig. Ang hindi matitinag na katiyakan na ang espasyo sa paligid niya ay sa kanya sa natural na karapatan. Siya ay 40 taong gulang, maitim ang buhok, walang kapintasan ng ayos, at isang ngiti na nagsisilbing babala. Kapag ngumiti si Vera, oras na para maghanda. Siya ang asawa ni Eduardo Santiago, may-ari ng isang grupong pangnegosyo na may mga operasyon sa 4 na rehiyon, ngunit ang mga nakakakilala sa kanya ay alam na ang titulong asawa ay napakaliit para sa kung ano talaga siya. Si Vera ang co-manager ng imahe ng pamilya, pumipili kung sino ang lalabas sa publiko kasama ang kanyang asawa, nagdedesisyon kung aling mga kaganapan ang karapat-dapat puntahan at aling hindi. Nagpabagsak siya ng mga partnership, nagwakas ng mga kontrata, at nagpatalsik ng mga empleyado, lahat ng may elegansya, lahat ng may ngiti, nang hindi nagtataas ng boses, mas epektibo iyon. Lumakad siya sa tindahan na tila nag-iinspeksyon, hinawakan ang ilang piyesa ng walang tunay na interes, tiningnan ang mga tindera, nang may tiyak na tingin na nagtatasa at nagtatapon sa loob ng wala pang segundo. Nang lumapag ang kanyang mga mata kay Diane, nanatili roon ng 1 segundo higit sa inaasahan. Agad na lumitaw si Claudia, ang manager, tila ipinatawag ng isang di nakikitang senyales. Donna Vera, anong ligaya? Ang tono ay ng isang taong nakikipag-usap sa isang tunay na mahalagang tao. Maaari ko ba kayong personal na tulungan ngayon? Hindi na kailangan, Claudia. Hindi man lang siya tiningnan ni Vera, patuloy na inoobserbahan si Diane. Hayaan mo itong asikasuhin ako. Lumapit si Diane ng kalmado, nang walang pagmamadali, nang walang pilit ng ngiti na karaniwang idinidikit ng karamihan sa mga tindera sa kanilang mukha kapag may mayamang kliyente. Magandang hapon, sabi niya. Maaari ko ba kayong tulungan? Hindi agad sumagot si Vera. Kumuha siya ng bandana mula sa estante, sinuri, ibinalik ng pabaya. Ang ganitong uri ng piyesa, sabi niya ng dahan-dahan, nangangailangan ng sinanay na mata upang irekomenda. May karanasan ka ba sa high-end na fashion? Iyon ay isang tanong na hindi umaasa ng totoong sagot. Iyon ang simula ng isang laro. Kilala ni Diane ang laro. Oo, sagot niya nang hindi nagpapaliwanag. Tinaas ni Vera ang isang kilay. Sanay siya sa mas mahahabang sagot, mas kinakabahan. Unti-unting umakyat ang pagsubok tulad ng dati. Una ay ang mga hindi direktang komento tungkol sa mga piyesa, paghahambing sa mga European brand na alam niyang hindi alam ng karamihan sa mga tindera. Kilala ni Diane ang lahat, sumasagot ng tumpak, nang walang kayabangan, nang hindi sinusubukang mag-impress. Mas kinainisan iyon ni Vera kaysa sa anumang pagkakamali na nagawa. Kaya binago niya ang diskarte, nagsimula siyang magsalita sa Pranses. Hindi biglaan. Ito ay isang kalkuladong transisyon. Una, isang salita dito, isa doon, na parang natural. Pagkatapos ay buong pangungusap na nakadirekta kay Diane ng sapat na lakas upang marinig ng ibang mga tindera. Ang tono ay ng isang taong tumatawa sa isang biro na siya lang ang nakakaintindi. Sinabi niya na ang tindera ay may tingin ng isang taong hindi pa nakakalabas ng lungsod. Sinabi niya na ang ilang tao ay ipinanganak upang maglingkod at hindi kailanman maiintindihan ang mundo ng mga pinagsisilbihan. Sinabi niya na sayang na ang tunay na talento ay napakabihira sa ganitong uri ng trabaho. Sa kalagitnaan ng isa sa mga pangungusap, bahagyang ibinaling niya ang kanyang mukha kay Claudia,
isang mabilis, halos hindi napapansing tingin na nagsasabing, "Nakikita mo?" Agad na inalis ni Claudia ang kanyang tingin. Bumalik si Vera kay Diane na may maliit na ngiti sa labi, isang ngiti na hindi nangangailangan ng ngipin para makasakit. Si Rodel, sa kabilang panig ng tindahan, ay nagkunwari na hindi nakarinig. Tumingin si Nida sa sahig. Ngumiti si Claudia ng may hiya, nang walang interbensyon. Nanatiling tahimik si Diane, hinayaan si Vera na matapos, at pagkatapos ay sumagot, sa Pranses, Pino, tumpak, nang walang pag-aalinlangan. Hindi lamang niya naintindihan ang bawat salita, itinuwid niya, nang may pinakakagulat-gulat na naturalidad sa mundo, ang isang ekspresyon na bahagyang mali ang paggamit ni Vera. Ipinaliwanag niya kung ano ang mas angkop na termino at idinagdag ng may parehong kalmado ng isang taong nag-uusap tungkol sa panahon, ngunit naiintindihan ko na minsan may sariling alindog ang impormalidad. Huminto ang hangin sa tindahan. Itinaas ni Rodel ang kanyang mga mata. Dahan-dahang huminga si Nida. Nananatiling nakanganga ang bibig ni Claudia. Hindi umatras si Vera. Hindi siya ang uri na umaatras, ngunit may dumaan sa kanyang mukha, mabilis, halos hindi napapansin. Hindi iyon kahihiyan, iyon ay pagkilala. Nakahanap siya ng isang taong hindi nabibilang sa kinalalagyan niya. At iyon para kay Vera ay hindi kahanga-hanga. Iyon ay isang banta. Ngumiti siya ng dati niyang ngiti, magalang, kontrolado, walang laman. Kagiliw-giliw, sabi niya sa Tagalog. Napakakagiliw-giliw. Umalis siya sa tindahan pagkalipas ng ilang minuto nang walang binibili. At, pagdating sa kanyang sasakyan, kinuha ang kanyang cellphone. Mayroon siyang numerong tatawagan at isang desisyon na ginawa. Kinabukasan ng umaga, dumating si Claudia sa tindahan nang mas maaga kaysa sa karaniwan. Napansin iyon ni Diane. Napansin din niya na iniiwasan siyang tingnan ng manager. Sumasagot ng monosyllable. Mayroon siyang tiyak na atensyon ng isang taong nakatanggap ng masamang tagubilin at hindi pa nakapagpasya kung paano ito isasagawa. Tahimik ang araw sa kakaibang paraan. Ang mga kasamahan na karaniwang nakikipagpalitan ng ilang salita kay Diane sa break ay naging mas malayo. Daanan siya ni Rodel ng 2 beses nang hindi bumabati. Lumihis si Nida ng daan upang hindi na dumaan sa section kung saan siya naroon. Hindi na kailangan ni Diane ng marami para maunawaan ang nangyayari. Tumawag si Vera. Ang hindi niya alam ay kung ano ang eksaktong sinabi at kanino, bukod kay Claudia. Ngunit kilala niya ang ganitong uri ng galaw. Nakita na niya ito noon. Tumatawag ang may kapangyarihan, naglalagay ng pagdududa, nagmumungkahi ng problemang hindi naman umiiral at hinahayaan ang kapaligiran na gawin ang iba. Walang nangangailangan ng patunay. Sapat na ang pagdududa. Sa pagtatapos ng hapon, tinawag ni Claudia si Diane sa opisina. Maliit ang silid, may mesa na salamin at 2 upuan, amoy lumang kape. Nakatayo si Claudia na marami nang sinasabi. Diane, kailangan kong maging prangka sa iyo. Sige, sabi ni Diane habang umuupo. Nakatanggap ako ng ilang komento tungkol sa iyong serbisyo kahapon. Maingat na pinili ni Claudia ang mga salita tulad ng isang taong naglalakad sa sahig na maaaring pumutok. Mga komento mula sa isang mahalagang kliyente na nakita ang iyong tono na hindi angkop. Hindi angkop sa anong paraan, na ikaw ay mapanghamon, na lumikha ka ng masamang kapaligiran. Natahimik si Diane ng ilang segundo. Naiintindihan ko, sabi niya. At sumasang-ayon po ba kayo sa pagtatasa na iyon? Hindi agad sumagot si Claudia at ang paghinto na iyon ang pinakatapat na sagot na ibinigay niya sa buong pag-uusap. Ang masasabi ko lang ay ang kliyente na ito ay may napakalapit na relasyon sa mga taong mahalaga sa tindahan na ito at ang mga ganitong sitwasyon ay kailangang iwasan, mga sitwasyon tulad ng pagsagot sa Pranses. Sumimangot si Claudia, hindi iyon. Kung gayon isinara ng manager ang folder na hawak niya kahit hindi pa niya nabubuksan. Kailangan kong ipapirma sa iyo ang isang formal na record ng insidente. Protocol iyan. Tiningnan siya ni Diane sandali, pagkatapos ay pumirma ng walang tutol. Maingat na inilapag ang panulat sa mesa, tumayo at lumabas. Kinabukasan, 2 sa mga kliyente na inasikaso niya noong nakaraang linggo ay bumalik sa tindahan at partikular na hinanap siya. Tahimik na isinulat ni Claudia ito at walang sinabi, ngunit nagsimula na ang proseso. Alam ni Diane ng gabing iyon, sa halip na umuwi ka agad, nanatili siya sa mesa ng kusina na nakabukas ang itim na notebook sa harap. 2 oras siyang nag-ayos ng lahat ng kanyang napansin sa mga nakaraang linggo. Ang cash flow na hindi tumutugma sa dami ng kliyente, ang mga kontrata ng supplier na may mga kondisyong mas mababa sa presyo ng merkado,
ang maling posisyon ng display window, ang mga premium na produkto na hindi nabenta dahil sa kakulangan ng tamang exposure. Hindi ito pagbubunton ng hinanakit. Ito ay isang dokumento. Sumusulat siya ng may katumpakan ng isang taong nakagawa na nito noon, mga numero, pagtatansya, paghahambing sa mga pamantayan ng industriya. Bawat obserbasyon ay may batayan, bawat mungkahi ay may lohika. Nang matapos binasa niya ito ng isang beses, gumawa ng 2 pagbabago, isinara ang notebook. Pagkatapos, tiningnan niya ito ng matagal. Ang paghahatid niyon ay isang pustahan. Maaari itong balewalain, maaaring gamitin laban sa kanya, maaaring hindi makarating sa tamang kamay. At kung makarating sa tamang kamay sa maling oras, maaaring mapabilis nito ang mismong bagay na sinusubukan niyang iwasan. Ngunit ang hindi paghahatid ay isa ring pagpipilian. At ang pagpipiliang iyon ay may halaga na hindi siya handang bayaran. Kinabukasan ng umaga, dumating si Dian sa tindahan na may dokumento sa loob ng isang simpleng sobre, walang pangalan sa harap. Hiniling niya sa receptionist na personal itong ibigay kay Ginoong Eduardo Santiago, hindi sa assistant, hindi sa secretary, kundi sa kanya. Tiningnan ng receptionist ang sobre pagkatapos ay si Diane. Hindi po siya madalas pumupunta rito. Alam ko, sabi ni Dian, pero pagdating niya, ibigay mo. Bumalik siya sa kanyang pwesto, inayos ang section, inasikaso ang 3 kliyente, ngumiti kung kailangan niyang ngumiti, at naghintay. Pagkalipas ng 2 araw, pagdating niya sa trabaho, may liham sa mesa ni Claudia. Hindi binasa ni Dian, ngunit nakita niya ang logo sa sulok. Galing iyon sa Grupo Santiago. Tinawag siya ni Claudia sa opisina bandang 10:00 ng umaga, na may ekspresyon na hindi pa nakita ni Dian sa kanya. Hindi galit, kundi pagkabahala. Ang iyong sitwasyon dito, sabi ng manager, na pinipili ang bawat salita, ay maaaring magbago sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Dian kung sa anong direksyon, ngunit ibang-iba ang tibok ng kanyang puso. Lumabas si Dian ng opisina nang hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Ang iyong sitwasyon dito ay maaaring magbago sa lalong madaling panahon. Maaari itong pagpapaalis, maaari itong iba pa. Walang binigay si Claudia, walang tono, walang direksyon, walang takdang panahon. At ang pagiging malabo na iyon, alam ni Dian, ay minsan mas masahol pa kaysa sa isang masamang sagot dahil pinupuno ng isip ang katahimikan ng pinakamasamang posibleng sitwasyon. Bumalik siya sa sales floor, inayos ang section ng mga panyo na nakaayos na, tiniklop ang nakaayos na. Kailangan niya ng isang bagay na magagawa ng kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang isip. Nang hapong iyon, muling lumitaw si Vera. Hindi oras ng pamimili, walang kasama. Pumasok, dahan-dahang lumakad sa tindahan, binati si Claudia ng 2 matagal na halik. Ang uri ng pagbati na isang pagpapakita ng kapangyarihan, hindi pagmamahal. Pagkatapos ay hinayaan niyang lumipad ang kanyang mga mata sa buong tindahan hanggang sa makita niya si Dian. Nang makita niya, ngumiti siya. Iyon ang ngiti ng isang nanalo na. Hindi inalis ni Dian ang kanyang tingin, hindi siya ngumiti pabalik. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa nang may parehong kalmado, ngunit sa loob ay may humigpit. Nanatili si Vera ng mga 20 minuto, walang binili. Nakipag-usap kay Claudia nang pabulong malapit sa counter. Bago umalis, dumaan siya sa section kung saan naroon si Dian at sinabi ng hindi humihinto, tila nakikipag-usap sa sarili. May mga tao na nagkakamali sa pagitan ng kakayahan at pagiging pilyo, nakakalungkot. Umalis siya nang hindi naghihintay ng sagot. Nasa kabilang panig ng estante si Rodel at narinig niya ang lahat. Wala siyang sinabi, ngunit umatras siya ng isang hakbang na parang nais niyang linawin na wala siyang kinalaman doon. Huminga ng malalim si Dian. Isinilid ang tupi na hawak niya at pumunta sa banyo. Nanatili siya ng 2 minuto sa harap ng salamin. Hindi umiyak. Hindi iyon. Iyon ay ang uri lamang ng paghinto na hinihingi ng katawan kapag nag-ipon ang presyon. Bumalik siya sa sales floor. Kinabukasan ng umaga, pagdating niya sa trabaho, nakita niyang nakakalat ang kanyang drawer. Walang nawala o wala man lang siyang mapapatunayan. Ngunit iba ang pagkakaayos. May nakialam. Wala ang itim na notebook. Hindi niya kailanman iniwan iyon sa drawer, ngunit napansin niyang ang nakialam ay umaasang makita iyon. 11:00 ng umaga, muling tinawag siya ni Claudia. Sa pagkakataong ito may ibang tao sa silid, isang babaeng HR na hindi pa nakita ni Dian na may manipis na folder sa mesa at panulat sa kamay. Dian, kailangan nating i-formalize ang ilang bagay. Binuksan ng babaeng HR ang folder, ngunit bago ang kontrata ng pagpapaalis,
May isa pang dokumento, isang internal na ulat. Isinasalaysay nito na isang piraso ng malaking halaga ang nawawala sa stock noong linggong iyon at, ayon sa ulat ng mga empleyado, nakita si Dian malapit sa restricted area ng labas sa karaniwang oras. Dahan-dahang binasa ni Dian bawat linya. Hindi iyon nangyari, sabi niya ng kalmado. Ito ay proseso ng investigasyon, sagot ng babaeng HR sa neutral na tono ng isang taong ayaw malaman ang katotohanan. Sundin lang ang protocol. Habang nagpapatuloy ito, kailangan mong pirmahan ang isang notice of awareness at manatili ka sa mga karaniwang lugar ng tindahan nang walang access sa premium na section hanggang matapos ang investigasyon. Tiningnan ni Dian si Claudia. Hindi pinanatili ng manager ang tingin. Dahan-dahang binasa ni Dian nang walang pagmamadali, mula simula hanggang wakas. Ito ay isang liham ng pagpapaalis, may petsa, noong linggong iyon, paliwanag, hindi angkop sa profile ng posisyon at mga ulat ng pag-uugali na hindi tugma sa mga halaga ng kumpanya. Binasa niya ng pangalawang beses, pagkatapos ay inilagay ang papel sa mesa. Maaari po ba akong humingi ng kopya? Siyempre, sabi ng babaeng HR, nang may neutral na tono ng isang taong nagpapatupad ng mga desisyon na hindi niya ginawa. Kinuha ni Dian ang kopya, maingat na tiniklop, inilagay sa kanyang bag, nagpasalamat na malinaw na ikinabahala ang dalawa sa kabilang panig ng mesa at lumabas sa sales floor. Tiningnan siya ni Nida nang may ekspresyon ng isang taong nakakaalam at hindi nakakaalam ng sabay. Pinag-aralan ni Rodel ang kisame. Dalawang kliyente na dumating bago pa man ay naghihintay ng serbisyo. Nilapitan sila ni Dian. Inasikaso ang dalawa ng may atensyon, ng maingat, ng may parehong oras. Ang isa sa mga kliyente ay bumili ng 3 pyesa. Ang isa pa ay umalis na may nakasulat na pangalan ni Dian sa kanyang cellphone, sinasabing babalik siya. Pinanood ni Claudia ang lahat ng ito mula sa pintuan ng opisina nang walang sinasabi. Sa pagtatapos ng shift, huling inayos ni Dian ang section. Tiniklop ang mga pyesa na bahagyang tabingi. Muling inilagay ang 2 produkto na nawala sa pwesto, maliliit na kilos na walang humingi at walang mapapansin. Pagkatapos ay dahan-dahang inalis niya ang kanyang ID. Pinatakbo ang kanyang daliri sa gilid ng metal at maingat na iniwan ito sa counter. Kinuha niya ang kanyang backpack. Sa sandaling iyon, lumapit ang receptionist na may bahagyang kakaibang ekspresyon kaysa sa normal. Hindi ito pagmamadali, ngunit mayroong isang bagay. May tawag po kayo, huminto siya. Mula po kay Ginoong Eduardo. Nanatiling tahimik si Dian ng isang segundo. I-transfer mo, sabi niya ng may matatag na boses. Lumakad siya patungo sa fixed telephone sa sulok ng tindahan, sa parehong sulok kung saan 3 linggo na ang nakakaraan ay ginawa niya ang unang tala sa notebook. Kinuha niya ang telepono. Dian, sabi ng boses sa kabilang linya, direkta, nang walang hindi kinakailangang introduksyon. Nakatanggap ako ng iyong dokumento. Binasa ko ng maingat. Mayroon akong ilang tanong. Naghintay siya. Maaari mo ba akong kausapin bukas ng umaga? Hindi. Dito sa tindahan. Maaari, sagot niya. 7:30. Padadala ko ang address. Maikli ang tawag, walang paligoy-ligoy, walang pangako ng anuman. Dahan-dahang ibinalik ni Dian ang telepono. Nanatili siyang may kamay pa rin sa ibabaw nito ng ilang sandali. Sa kabilang panig ng tindahan, nakita ni Claudia ang tawag. Hindi narinig, ngunit nakita ang tindig ni Dian habang nakikipag-usap. Ang tuwid na likod, bahagyang nakataas ang baba, ang kalmado na hindi kawalang interes. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng iyon, hindi alam ng manager kung ano ang iisipin. Ang address na ibinigay ni Eduardo ay isang maliit at discreet na cafe, 3 bloke mula sa sentro. Hindi iyon ang uri ng lugar na pipiliin ng isang tao sa kanyang antas para sa isang business meeting. Walang meeting room, walang assistant, walang nakareserbang mesa na may card. Isang mesa sa likod, 2 kape at siya na nakasuot ng simpleng kamiseta, walang kurbata, na may parehong manipis na folder na nakita ni Dian na inilarawan sa mga lumang larawan ng kumpanya. Tumayo siya nang pumasok si Dian, mahigpit na nakipagkamay. Salamat sa pagpunta. Umupo si Dian. Hindi niya sinabi na wala siyang pagpipilian. Hindi iyon lubos na totoo at malamang na alam niya iyon. Si Eduardo ay 53 taong gulang. May kulay abong buhok sa mga gilid at ang tiyak na tingin ng isang taong bumuo ng lahat ng kanyang taglay ng walang namana. Hindi siya ang uri ng tao na nakakapag-impress sa unang tingin. Siya ang uri na minamaliit mo ng isang beses at isang beses lamang binuksan niya ang folder.
Naroon ang dokumento ni Dian na may mga tala sa gilid na gawa sa lapis. Binasa niya ng maingat. Sapat na yon para maging makahulugan. Diretso ako, sabi niya. Ang dokumentong ito ay naglalarawan ng mga problema na kinilala ng aking internal team sa loob ng 2 taon. Gusto kong malaman kung paano mo ito nakita sa loob ng 3 linggo sa pagbebenta ng mga bandana. Hindi iyon papuri, iyon ay tanong. Dahil hindi ako tumitingin sa mga bandana, sagot ni Dian. Natahimik si Eduardo. Naghintay pa. Nagtrabaho ako ng 8 taon sa consultancy para sa mga luxury brands sa Europa. Nagsalita siya ng walang pagmamadali, ng walang pagsusumikap na mag-impress. Natuto akong basahin ang mga operasyon sa pamamagitan ng kung ano ang hindi gumagana. Daloy ng kliyente, posisyon ng produkto, totoong margin, laban sa maliwanag na margin. Ang nasa dokumento ay ang makikita ng sinumang may karanasang analyst sa loob ng 2 linggo ng direktang obserbasyon. Bakit ka nag-oobserba? Ikinontrata ka para magbenta? Oo. Ngunit ang pag-oobserba ay pumipigil sa akin na magbenta at ang nakikita ko ay labis na nakakabahala upang balewalain. Tiningnan siya ni Eduardo sandali. Pagkatapos ay tiningnan ang dokumento. May bahagi dito, itinuro niya ang isang pahina tungkol sa mga kontrata ng supplier. Sinasabi mo na ang mga kondisyon ay mas mababa sa European market ng humigit kumulang 18%. Paano mo nakuha ang numerong iyon nang walang access sa mga kontrata? Tinataya batay sa listahan ng presyo ng mga supplier na nakilala ko mula sa mga internal na etiketa. Maaari akong magkamali ng 2 o 3%, ngunit tama ang direksyon. Naglagay siya ng lapis na tala. Bakit hindi mo ito ipinadala sa akin kaagad mula sa simula? Bakit naghintay ka ng 3 linggo? Maingat na pinag-isipan ni Dian ang tanong bago sumagot. Dahil ang data na walang konteksto ay ingay. Kailangan ng sapat na oras para maging makahulugan ang mga numero mismo. At bakit? Huminto siya ng 1 segundo. Hindi ko alam kung kayo ang uri ng tao na nakikinig o ang uri na nagtatapon. Halos ngumiti si Eduardo. Halos. Alam mo bang hiniling ng aking asawa ang iyong pagpapaalis? Hindi iyon tanong. Alam ko, sabi ni Dian. At kahit na ganoon, ipinadala mo ang dokumento. Eksakto iyon. Natahimik si Eduardo nang mas matagal pa. Tiningnan ang pahina ng mga kontrata ng supplier. Walang sinabi si Dian, ngunit alam nilang dalawa na kung ikukumpara ng sino man ang mga numerong iyon sa mga pangalan sa likod ng mga supplier, isang kilalang pangalan ang lilitaw sa hindi bababa sa 2 sa kanila. Isinara ni Eduardo ang folder, ipinag-krus ang mga braso sa mesa at tiningnan siya ng may ibang atensyon. Hindi ang atensyon ng isang taong nagtatasa ng resume, kundi ng isang taong sumusubok na maunawaan ang tunay na nakikita niya. Ano ang gusto mo? Diretsong tanong niya. Gusto kong magtrabaho sa isang problemang sulit na lutasin. Hindi siya nag-atubili. Ang European expansion ng kumpanyang ito ay may structural flaws na magiging mahal sa susunod na 2 taon kung hindi itatama ngayon. Alam ko ang market na ito. Mayroon akong mga kontak na tumagal ng mga dekada upang mabuo. At tulad ng nakikita ninyo, alam kong tukuyin ang mali bago pa man ito maging pagkalugi. Iniaalok mo ang iyong mga serbisyo. Sinasabi ko kung ano ang magagawa ko. Kung ano ang gagawin ninyo rito ay desisyon ninyo. Katahimikan, tiningnan ni Eduardo ang bintana ng ilang segundo pagkatapos ay bumalik sa kanya. May corporate event sa loob ng 10 araw. Mga investor, partners, ilang international clients. Naroon ang aking asawa. Isang kalkuladong paghinto. Gusto ko ring naroon ka. Naghintay si Dian. Wala akong ipinapangako, patuloy niya. Susuriin ko ang dokumento kasama ang aking financial team ngayong linggo. Kung mapaninindigan ang mga numero, mag-uusap ulit tayo bago ang event. Kung hindi mapaninindigan, magandang pag-uusap iyon at ako ang magbabayad ng kape. Makatarungan iyon. Iyon din ay isang eleganteng paraan ng pagsasabi, hindi pa ako nagpasya. Sumang-ayon si Dian. Sige, tumayo, kinuha ang kanyang bag. Tumayo din si Eduardo. Isang huling bagay, sabi niya bago siya umalis. Paano mo nalaman na babasahin ko? Nag-isip siya saglit. Hindi niya alam. Pumusta ako na sapat kayong mausisa para kahit papaano ay buksan. Lumabas siya ng cafe sa liwanag ng umaga nang may parehong hakbang, ngunit may nagbago. Hindi pa iyon ginhawa. Hindi. Iyon ay mas katulad ng pakiramdam ng pagkakalabas ng lahat ng baraha sa mesa at hindi pa rin alam kung ano ang hawak ng kalaban. Ang event ay sa isang 4-story hotel ballroom na may mga chandelier na mas mahal pa sa mga sasakyan at serbisyo ng mga waiter na gumagalaw ng walang ingay. Dumating si Dian ng tama sa oras na may simpleng,
maitim na damit, walang palamuti. Hindi iyon ang uri ng damit na nakakakuha ng atensyon. Iyon ay ang uri na hindi nakakaabala. Nakilala niya ang ilang mukha, mga investor na nakasalamuhan niya ilang taon na ang nakaraan sa napakaibang konteksto, mga European partner na ang mga pangalan ay lumabas sa mga ulat na siya mismo ang nagsuri. Walang nakakilala sa kanya. Umaasa siya doon. Maikling binati siya ni Eduardo sa pasukan nang may parehong objetibidad tulad sa cafe. Sinabi lang niya na mapaninindigan ang mga numero. Wala na siyang sinabing iba. Itinuro niya ang isang mesa malapit sa gitna ng ballroom at nagpatuloy. Sapat na iyon. Dumating si Vera pagkalipas ng 20 minuto. Pumasok siya ng may tiwala ng isang taong nakakakilala sa bawat sentimetro ng ganitong uri ng espasyo. Mahabang damit, discreet ngunit mamahaling alahas, ang ngiti na nakakalkula para sa okasyon. Binati niya ang mga investor sa kanilang unang pangalan. Niyakap niya ang mga partner ng may pagiging pamilyar ng isang taong maingat at may layuning nag-aalaga ng mga relasyon. Nang makita niya si Diane na nakaupo sa mesang iyon, huminto siya ng 1 segundo. Pagkatapos ay patuloy siyang ngumiti. Ngunit ang ngiti ay naging 1 millimeters na mas tensyonado. Lumapit siya kay Eduardo at may pabulong na sinabi sa kanyang tenga. Nakarinig siya, bahagyang tumango at hindi sumagot. Naghintay pa si Vera. Nakatalikod na siya para batiin ang ibang tao. Ipinagkaloob ang hapunan. Nagsimula ang mga pag-uusap. Nagmamasid si Diane. Nakikinig. Lumalahok kapag may lumalapit sa kanya at 2 beses. Ang mga European partner sa katabing mesa ay nagsimula ng usapan sa Pranses. Sumagot siya ng natural, ng may teknikal na bokabularyo ng isang taong nakakakilala sa sektor mula sa loob. Ang isa sa kanila ay nagsulat ng isang bagay sa kanyang cellphone. Pagkatapos ng pag-uusap, nasa 3 mesa sa harap si Vera at nakita niya ang lahat. Nang matapos ang hapunan at ang ballroom ay lumipat na sa bahagi ng mga talumpati, siya ang unang nagsalita. Iyon ang karaniwang script, pasasalamat, pananaw sa hinaharap, mga pagtukoy sa internasyonal na posisyon ng kumpanya. Nagsalita siya ng mahusay, ng may elegansya, gamit ang Pranses na iyon na ginagamit niya bilang tropeo sa mga sandaling tulad nito. Pumalakpak ang publiko. Iyon ang uri ng magalang na palakpak ng isang taong busog at nasiyahan. Pagkatapos, tumayo si Eduardo. Bago matapos, sabi niya ng may kalmadong boses na hindi nangangailangan ng lakas upang mapuno ang isang ballroom. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay. Si Vera, na nakatayo pa rin malapit sa mikropono, inayos ang kanyang ngiti. Sa mga nakalipas na buwan, nakilala namin ang mga makabuluhang pagkakamali sa aming estratehiya ng European expansion. Mga pagkakamali na nagdulot ng tunay na oportunidad at kailangang itama ng agaran. Huminto siya. Nakatanggap kayo ng buod sa mesa. Hinihiling ko na sundan ninyo, isa pang paghinto. Ang nakagulat sa akin ay hindi ang pagtukoy ng mga problema, kundi ang pagtuklas na ang mga ito ay naitala na ng may katumpakan at lalim ng isang taong nagtatrabaho sa aming tindahan nang wala pang 1 buwan. Natahimik ang ballroom sa uri ng katahimikan na nauuna sa isang bagay. Diane, maaari ka bang lumapit dito? Tumayo siya. Lumakad patungo sa gitna ng ballroom ng may parehong hakbang, nang walang pagmamadali, nang walang pag-aalinlangan, nang walang bigat ng isang taong kailangang patunayan ang isang bagay. Hindi gumalaw si Vera, ngunit ang kanyang mga buko ng daliri na nakasandal sa pinakamalapit na mesa ay namutla sandali. Tumayo si Diane sa tabi ni Eduardo. Umusog siya ng isang hakbang, hindi pa atras, kundi patagilid, na parang nagbabahagi ng espasyo, hindi nagbibigay. Binuksan niya ang folder na dala niya. Maikli lang ako, sabi niya sa malinaw at direktang Tagalog. May 3 pangunahing problema sa European expansion na, kung hindi itatama sa susunod na 6 na buwan, ay magdudulot ng pagkawala ng merkado sa 2 estratehikong rehiyon. At nagpatuloy siya ng walang mahabang introduksyon, ng walang paligoy-ligoy, mga datos, paghahambing, proyekto. Bawat punto ay sinusuportahan ng mga numero na kayang i-verify ng sinumang nasa silid na may karanasan sa pananalapi. Nagsalita siya sa Tagalog, pagkatapos ay inulit ang mga pangunahing punto sa Pranses para sa mga internasyonal na kasosyo. Nang hindi inaanunsyo na gagawin niya iyon, ginawa lang niya. Ang isa sa mga European investor ay bahagyang yumuko sa kanyang upuan. Sinubukan ni Vera ng 1 beses. Itinaas niya ang kanyang kamay ng magalang at sinabi, "Nang may buong paggalang, ang datos na ito ay tinipon ng isang tao nang walang formal na access sa mga kontrata ng kumpanya. Ang margin of error ay maaaring makabuluhan." Hinarap siya ni Diane ng may parehong kalmado,
tulad ng sumagot siya sa Pranses sa tindahan. Ang tinatayang margin ay nasa pahina 3 ng dokumento na natanggap ninyo ngayon. Huminto siya sandali. Ngunit kung may interes sa paghahambing sa mga formal na kontrata, ikagagalak kong gawin iyon ngayon. Katahimikan. Hindi ganap na umatras si Vera. Sinubukan niya ng pangalawang beses. Iba, mas sosyal, tulad ng isang umaapela sa madla. Ang issue ay hindi lang teknikal. Ito ay tungkol sa representasyon. Paano ang isang tao na walang koneksyon sa executive ng kumpanya ay makapagsasalita para dito sa harap ng mga internasyonal na investor? Hinayaan ni Diane na manahimik ang tanong. Pagkatapos ay dahan-dahang sumagot. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit hindi napansin ang mga problema sa loob ng 2 taon. Ang may koneksyon sa executive ay hindi tumitingin sa mga numero, tumitingin sila sa entablado. Ang European investor, na nagsulat ng isang bagay sa kanyang cellphone habang naghahapunan, ay bahagyang yumuko sa gilid at may pabulong na sinabi sa kanyang kasamahan sa tabi. Tumango silang dalawa. Dahan-dahang ibinaba ni Vera ang kanyang kamay, tiningnan ang mesang nasa harap niya, isinara ni Diane ang folder. Iyon lang po, simple niyang sabi. Ang palakpak na sumunod ay hindi ang magalang na palakpak ng isang taong nasiyahan pagkatapos ng hapunan. Iba ito. Iyon ang uri ng palakpak na nangyayari kapag ang buong silid ay sabay-sabay na nauunawaan na may isang bagay na nagbago. Pagkatapos ng event, dahan-dahang lumuwag ang ballroom. Nanatili si Diane malapit sa bintana na may hawak na baso ng tubig habang nagpapaalam ang ilang bisita. 2 sa mga European partner ang lumapit sa kanya, hindi dahil sa protocol, kundi nang may tunay na pagkausisa ng isang taong gustong malaman kung sino ang kausap niya. Nag-usap sila ng halos kalahating oras. Binanggit ng isa sa kanila ang isang kumperensya sa Lisbon sa Marso. Sinabi niya na magiging interesante kung naroon siya. Isinulat niya ang contact. Umalis si Vera bago matapos nang hindi nagpapaalam kay Diane nang hindi gumagawa ng eksena. Umalis siya nang may parehong eleganteng hakbang. Buo ang mukha, nasa lugar ang ngiti. Tanging ang mga lubos na nakakakilala sa ngiti na iyon, ang makakaalam na iyon ay walang laman sa ibang paraan ng gabing iyon. Sa mga sumunod na araw, tahimik na nagbago ang mga bagay na siyang karaniwang paraan ng pagbabago ng mahahalagang bagay. Pinormalisa ni Eduardo ang isang panukala kay Diane kinabukasan. Hindi iyon ang posisyon na kanyang hiniling dahil wala naman siyang hiniling kundi ang posisyon na may kahulugan. Direktor ng European Expansion na may tunay na autonomiya upang imapa, makipagnegosasyon at itama ang mali. Sweldo na tugma, 90 araw para magpresenta ng isang structured plan. Maingat niyang binasa ang kontrata, nagtanong ng 2 tungkol sa operasyonal na autonomiya, nakatanggap ng mga sagot at pumirma. Nalaman ni Claudia sa corporate email, tulad ng lahat ng ibang empleyado ng tindahan, tiningnan niya ang screen ng matagal. Pagkatapos ay isinara ang computer at inasikaso ang isang kliyente. Si Rodel, na nagkunwari na hindi nakarinig ng maraming bagay sa loob ng mga linggong iyon, ay nagpadala ng maikling mensahe kay Diane, karapat-dapat. Good luck! Sumagot siya ng simpleng pasasalamat at isinilid ang kanyang cellphone. Si Vera naman ay patuloy na umiral sa parehong paraan na umiral siya noon, na may apelyido, na may pamumuhay, na may mga kaganapan at mga pagbati at ang kinakalkulang ngiti. Ngunit may isang bagay na permanenteng nawala sa lugar. Ang mga investor na noon ay lumalapit sa kanya para pag-usapan ang negosyo ng kanyang asawa ay nagsimulang diretsong lumapit kay Eduardo. Ang mga European partner ay sumasagot sa kanyang mga email nang may paggalang at sa mga email ni Diane nang may pagmamadali. Walang pampublikong komprontasyon, walang deklarasyon, walang kaparusahan na may pangalan at apelyido. May isang bagay na mas matagal. Hindi na siya kinakailangan. At para sa isang tao na ang buong identidad ay binuo sa pagiging indispensable, iyon ang uri ng pagkawala na walang alahas, walang kaganapan at walang ngiti ang kayang itago ng permanente. Sinimulan ni Diane ang bagong posisyon isang Lunes nang may parehong lumang backpack sa balikat. Iba ang silid, mas malaki na may tanawin ng kalye, isang tunay na mesa at isang upuan na hindi umuuga, ngunit dumating siya sa parehong oras. Nagtimpla ng kape, binuksan ang itim na notebook, isang bago dahil puno na ang nauna at nagsimulang sumulat. Hindi iyon tagumpay ang kanyang nararamdaman, kundi mas kalmado pa doon. Iyon ang uri ng pakiramdam na dumarating kapag ang isang mahaba at mahirap na bagay ay sa wakas nakarating kung saan ito dapat. Hindi ginhawa, hindi euphoria,
kundi ang kalinawan ng pagiging nasa tamang lugar at paggawa ng tamang bagay. Sa unang pulong kasama ang European team, tinanong ng isa sa mga analyst kung saan siya nanggaling. Hindi nang may masamang intensyon, kundi nang may tunay na pagkausisa. Dahil ang kanyang profile ay hindi angkop sa alinman sa mga kahon na kanilang inaasahan. Nag-isip si Dian ng isang segundo bago sumagot. Galing ako sa isang lugar kung saan natutunan ko na ang kakayahan ay hindi nangangailangan ng permiso upang umiral, kailangan lang ng pasensya. Walang tumawa, walang nakakita na kakaiba. Dalawa sa mga analyst ang nagsulat ng pangungusap. Nagpatuloy ang pulong. Pagkalipas ng ilang linggo, sa isang tawag sa isang partner sa Paris, ang parehong nabanggit na posibleng banta sa kumpanya ilang buwan na ang nakakaraan. Isinara ni Dian ang isang kasunduan na walang consultant na nakontrata ang nakapagkasundo sa loob ng 2 taon. Hindi dahil gumamit siya ng mga trick, hindi dahil pinilit niya, kundi dahil kilala niya ang market, nagsasalita siya ng wika at naiintindihan niya kung ano ang kailangang marinig ng kabilang panig. Nakatanggap si Eduardo ng ulat ng negosasyon isang hapon ng Huwebes. Binasa niya, naglagay ng maikling tala sa gilid, sa lapis, tulad ng dati niyang gawain. Ang tala ay nagsasabi lamang, tulad ng inaasahan. Hindi kailanman nalaman iyon ni Dian. Hindi na niya kailangan. Ang alam niya at ang nakumpirma ng panahon ng tahimik at hindi mababago ay ang klase ay hindi tungkol sa wikang iyong sinasalita, hindi tungkol sa apelyido na iyong dala, ang damit na iyong suot o ang lugar kung saan ka tinatanggap ng may paggalang. Ang klase ay tungkol sa kung ano ang ginagawa mo kapag walang nakatingin at kung ano ang nananatili sa iyo kapag lahat ay nakatingin. Isinara ni Dian ang pulong, bumalik sa mesa, binuksan ang itim na notebook, isinulat ang Paris, pulong 0800. Isinara ang notebook. Ang maliit na pag-click ng metal clasp ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid at umalis siya na may parehong lumang backpack sa balikat na may parehong hakbang na parang hindi pa rin alam ng buong mundo kung sino siya at na parang, iyon, sa loob, ay hindi naman mahalaga. Sa huli, hindi ito tungkol sa Pranses, kundi tungkol sa maling paghatol. Akala niya ay nasa itaas siya, naging pabaya. Ang malakas magsalita ay hindi laging ang mas may alam, at ang tahimik na nagtatrabaho ay halos laging nakakakita ng lampas.